Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan, ang pagkamartir ni San Maximilian Kolbe. Isa siyang pari na inalay ang buhay niya kapalit ng isang preso, isang nakakulong na tao nung panahon na mga Nazi sa World War II sa Germany. Imbis na ang taong yun, isang ama, isang asawa, ang patayin ng mga sundalo, nakipagpalit siya ng pwesto sa kanya, binigay niya ang kanyang buhay. At tinuturuan tayo ni San Maximilian Kolbe ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi lang pagbibigay. Ito ay pagbibigay kahit na mahirap. Ang pagmamahal ay katapatan kahit na masakit, kahit na mahapdi. Ang pagmamahal ay nangangailangan ng sakripisyo. Ang tunay na pag-ibig ay kailangan may pagdanak ng dugo. Yan ang mahirap na hamon ang bawat isang mag-asawa na pinagdadaanan nila ngayon. Minsan pag tayo ay susugat, nahihirapan sa ating mga relasyon, ang natural tendency natin, kalaunan, gusto nating umiwas, gusto nating huminto, umaayaw tayo. Pero kung magpapatuloy tayo na may pagmamahal, pag-ibig sa ating mga puso, lalong-lalo na sa tulong ng grasya ng Diyos, makakatagpo tayo ng pagpapala ng himala galing sa Diyos. Hilingin natin ang panalangin ni San Maximilian, lalong-lalo na sa mga mag-asawa na nahihirapan sa kanilang mga relasyon. At para tayong lahat ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirap ang martir na si San Maximilian Kolbe. Pagkaloob mong kaming nagdiriwang ngayon sa kanyang tagumpay, ay makapanatili di natitinag na mga kumakalaban, pakundangan sa iyong pagkupkop sa amin araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Hetea ang iyong ina. Nang ikaw ay silang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo. Basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang.
Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga. At ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magandang burda at sinuutan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuutan kita ng pulsera sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng halahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabubordahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga panamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabayo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ko ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ko at wala muntimang pangamba, sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa puon. Siya ang iyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan na paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo. Kaya pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung gayon po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makakatanggap ng simulaing yan, kundi yaon lamang pinagkaloob ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaki na hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Meron naman hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May napakaganda pong pag-aaral na ginawa sa Germany. Napag-alaman po nila na ang mga mag-asawa na humahalik daw sa bawat isa bago po sila pumasok sa trabaho, ay mas humahaba daw po ang kanilang buhay ng 5 years. Kissing your spouse before you go to work can extend your life by 5 years. Dagdag pa po rito, nakita daw po ng mga researchers na ang mga mag-asawa na nagpa-flying kiss sa bawat isa bago po sila umalis sa bahay, ay madalas naman po na nagkakaroon ng mataas na sahod at napopromote sa trabaho. Ayan, alam niyo na po ha? Mukhang pagkatapos po ng misang ito, dadami ang mga maghahalikan sa labas ng simbahan. Pero pakiusap ko lang po ha, huwag niyo na po akong i-flying kiss. Taken na po ako ni Lord. Asawa niyo na lang po ang ikis niyo. At kung matagal niyo na pong hindi hinahalikan ang asawa niyo, baka magandang simulan po ito muli. Baka hindi man po agad humaba yung buhay niyo, pero sigurado ako, nakakahaba po yan ng pasensya. Amen? Pero mga kapatid, sa likod po ng biro, may isa pong seryosong tanong ngayon. Paano nga ba nagtatagal at tumitibay ang isang pagsasama? Paano nagiging mas masaya at mas matatag ang isang kasal? Kasi ang dami pong mga mag-asawa ngayon, pagod na. Ang dami pong nagsasabi, hindi na nila kaya. Ang dami pong mga nag-aaway at gusto nang sumuko sa bawat isa. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil may iniwan siyang 3 turo dito po sa ating nabasang ebanghelyo kung paano mananatiling nagmamahalan ang mga mag-asawa. Una po,
huwag niyong kalimutan, ang asawa mo ay hindi lang pinili mo. Siya din ay pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Napakaganda po ng turo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus said, what God has joined together, man must not separate. Pansinin niyo po ang sabi ng Panginoon. Hindi niya sinabi, what man has joined together. Ang sabi niya, what God has joined together. Ibig po sabihin, sa pananaw ng pananampalataya, ang kasal hindi lamang po kasunduan ng dalawang taong nagmamahalan. Ang kasal ay tipan na kasama ang Diyos. Hindi mo lang pinili ang asawa mo. Pinili rin siya ng Diyos para sa iyo. Ito po ang problema minsan sa marriage. Nung boyfriend at girlfriend pa, nagdadasal sila. Lord, sana siya na. Lord, ibigay mo naman siya sa akin. Lord, kahit na ano gagawin ko para maging kami lang. Pero pagkatapos po ng 10 taon na magkasama sila, na mag-asawa na sila, pansin niyo, nag-iiba na yung panalangin nila. Hindi po ba? Anong sinasabi? Lord, bakit naman itong binigay mo sa akin? Lord, hanggang kailan kaya mabubuhay ito? Lord, bakit hindi mo pa siya kunin? Dati sinasabi, Lord, sana siyang forever. Pero ngayon, sinasabi, Lord, ayaw ko na, patayin mo na ito. Mga kapatid, madaling magmahal kapag lovable ang isang tao. Di po ba? Madaling magmahal kapag sweet siya. Madaling magmahal kapag walang problema sa pera. Madaling magmahal kapag healthy siya. Madaling magmahal kapag walang disagreement. Pero ang tunay na lalim ng kasal ay makikita mo kapag dumarating na yung mga araw na mahirap ng magmahal. Dahil ang Christian marriage po ay hindi lamang, I love you because you make me happy. Ang tunay na pagmamahal nating mga Kristiyano ay, I choose to love you even on days when loving you requires sacrifice. Hindi po ibig sabihin nito na dapat tiisin na natin ang pag-aabuso, ang karahasan, o ang panganib. Ang pagmamahal ay hindi po lisensya para saktan mo ang iyong minamahal. Hindi po ba? Kaya kung binubugbog ka na, binabantaan ka na, sinisigawan ka pa, hindi po kasalanan, kapatid, na lumayo ka sa asawa mo. Hindi kasalanan na magpatulong sa ibang tao. Pero sa ordinaryong hirap ng pagsasama, tandaan niyo po ito, nagtatagal ang pagsasama, hindi dahil perpekto ang mga mag-asawa. Hindi nagtatagal ang mga mag-asawa dahil wala silang problema. Nagtatagal ang pagsasama dahil kahit na hindi perpekto ang mag-asawa, pinipili pa rin nilang mahalin ang bawat isa. Hindi po perfection ang kailangan sa marriage. Commitment. Katapatan. Kaya sa susunod na mag-away po kayo ng asawa mo, sabihin niyo po sa bawat isa, hindi ka man perpekto, hindi man ako perpekto, pero pinili tayo ng Diyos para sa bawat isa, kaya ingatan natin ang bawat isa. Pangalawa po, tandaan niyo, ang pinakakalaban ng marriage ay hindi po third party, kung hindi hardness of heart. Ito pong napakalalim na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Because of the hardness of your hearts, Moses allowed you to divorce your wives. Pansinin niyo po, hindi agad sinabi ni Jesus, ang problema ay pera. Hindi po binanggit ng Panginoon, ang problema ay ang biyanan. Wala din po sinabi si Jesus na ang problema ay ang trabaho. Ang sinabi niya, ang pinaka-problema, bakit may hidwaan ng mag-asawa ay katigasan ng puso. Hardness of heart. Kasi maaaring maliit lang ang problema ng mag-asawa. Pero kapag tumitigas ang puso nila, lumalala ang problema nila. Amen?
Kapag matigas ang puso, ayaw nang makinig, ayaw nang mag-sorry, ayaw nang umunawa, umintindi, ayaw nang magpatawad. Kapag matigas ang puso, gusto ng isa, siya palagi ang tama. Kapag may katigasan ng puso, may pride. At mahirap magmahal kapag may pride. Kapag matigas ang puso, naaalala lahat ng pagkakamali ng asawa. Ginagawang bala para sumbatan ng kanyang asawa, para awayin ng kanyang asawa. Minsan ang problema ng mag-asawa ay hindi po kawalan ng pagmamahal. Ang pinaka-problema ng mag-asawa ay yung natitirang samang loob na hindi po inaayos, na hindi pinag-uusapan. Isipin niyo po ito. Kapag nag-aaway kayo, parang bato yan. Isang tampo, isang bato. Isang masakit na salita, isa na namang bato. Isang pangako na hindi tinupad, isa na namang bato. Isang pagkukulang, isang bato. Isang sorry na hindi sinabi, isang bato. Hanggang pansinin niyo po, dahil naiipon yung mga batong yan, nagkakaroon na ng pader sa pagitan ng mga mag-asawa. Magkatabi sila sa kama, magkalayo ang puso nila. Nasa iisang bahay, pero hindi sila nag-uusap. Kumakain sa isang lamesa, parehong nagse-cellphone, hindi nagtitinginan, hindi nagkikibuan. Kaya ang milagro na kailangan ng maraming kinasal ay hindi naman yung pagbabago ng kanyang asawa. Baka ang pinakamilagro na kailangan ng mga mag-asawa ay yung pagpapalambot ng Diyos sa kanilang mga puso. Hindi po ba? Kaya bago mo ipagdasal, sabihin sa Diyos, Lord, baguhin mo naman yung asawa ko. Bakit hindi mo subukan, idagdag mo ang panalangin na ito? Lord, baguhin mo rin ako. Lord, turuan mo kong makinig. Lord, alisin mo ang pride ko. Lord, turuan mo kong humingi ng tawad. Lord, turuan mo kong magpatawad. Hari nawa, lumambot po ang puso niyo sa pamamagitan ng panalangin. Remember what I keep on saying to you, that the fruit of prayer is love. Kapag palagi kang nagdadasal, lumalambot ang puso mo, diyan muli nagigising ang pagmamahal mo. Because remember, a soft heart can survive hard seasons, but a hard heart can destroy the most beautiful relationships. Pangatlo po at kahuli-hulihan, tandaan niyo, ang matibay na marriage ay hindi lang po sa pagitan ng dalawang tao. Pero ang matibay na kasal ay sa pamamagitan ng tatlo. Ikaw, asawa mo, at ang Diyos. Sabi po ni Jesus, the two shall become one flesh. Napakalalim po nun. Ang kasal po ay dalawang buhay na tututong maging isa. Pero, paano magiging isa yung dalawang taong magkaiba? Magkaiba ang ugali, magkaibang pagpapalaki, magkaibang pag-iisip, magkaiba ang priorities, magkaibang temperament. Minsan, pansinin niyo po, pati aircon na lang, hindi magkasundo. Yung isa, giniginaw na, 25 degrees pa lang. Habang yung isa, 18 degrees na, naiinitan pa rin. Yung isa, gusto mag-ipon. Habang yung isa, gusto naman mag-shopping. Yung isa, tahimik kapag galit. Habang yung isa, maingay kapag galit. Kaya ang tanong, paano magiging isa yung dalawa na magkaiba? Simple lang po, kailangan merong sentro. At para sa mga Kristiyanong mag-asawa, ang pinakasentro na mag-uugnay ng dalawa ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Kaya napakahalaga ng panalangin sa buhay ng mga mag-asawa. Dahil sa panalangin, doon kayo nagiging isa sa Diyos. Mga kapatid, magdasal po kayo palagi. At higit sa lahat, kung kaya nyo, magdasal kayo na kasama nyo ang bawat isa. It's not enough to pray for your husband, for your wife. Please, pray together. Palagi ko po sinasabi yan, kahit na magkahiwalay kayo, yung isa nasa abroad, pag nagtatawagan po kayo, sana isingit nyo naman po, magdasal kayo na magkasama.
Wag lang kayong magkomustahan, wag lang kayong magkwentuhan. Manalangin kayo. Yan ang nakakatibay ng pagmamahalan nyo. Amen? Hindi naman po kailangan na 1 oras kayo nagdarasal eh. Kahit na 2 minuto lang, pero kung galing sa puso, sapat na yan. Dahil tandaan nyo po ito, mahirap murahin ang taong kasama mong nagdadasal. Mahirap kamuhian ang taong pinagdadasal mo. At kapag nanghihina na yung asawa mo, ikaw muna ang manalangin. Kapag naghihina ka, hayaan mo naman yung asawa mo siyang manalangin para sa'yo. At kapag kayong dalawa mahina na, lumuhod pa rin kayong dalawa at humingi ng tulong sa Diyos. Dahil meron po mga problema sa buhay ng mag-asawa na hindi kayang ayusin ng pride. Meron mga problema sa buhay ng mga mag-asawa. Kahit na marami silang pera, hindi naaayos ng kayamanan. Merong mga problema sa mga mag-asawa, hindi maayos kahit na mag-away at mag-away pa sila. Pero merong mga problema sa kasal, kayang ayusin sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen? Kapatid, hindi po sinasabi ni Jesus magiging madali ang buhay mag-asawa. Pero kahit na mahirap ang buhay na mag-asawa, pwede pa rin itong maging masaya kung pipiliin nila na maging mabuti sa bawat isa. Kaya sa inyo pong lahat na mag-asawa na nakikinig ng homily na ito, sana naman mag-good morning kayo sa bawat isa araw-araw. Magpa-thank you kayo, magpa-sorry kayo palagi, mag-I love you naman kayo. Magyakapan kayo, maghalikan kayo bago kayo umalis sa bahay. At magdasal kayo palagi. Dahil ang matibay na marriage, nabubuo po sa mga maliliit na pagpili na pagmamahal araw-araw. Tandaan, a happy marriage is not a marriage without problems. A happy marriage is where two people keep on choosing to love, keep on choosing to forgive, and keep on choosing God. Kaya mamaya, sige po, halikan nyo ang iyong mga asawa. Pero wag lang sa labi. Halikan nyo sila na may respeto. Yakapin nyo sila na may pagpapatawad. At mahalin nyo sila na nandyan ang Diyos sa gitna nyo. Dahil ang tunay na sekreto ng matibay na pagsasama ay hindi lang po pagmamahalan. Kung hindi ang pagmamahalan, nakasama ang Diyos. At kapag tunay kayong nagmamahalan, kahit na mahirap, diyan kayo magiging salamin ng pagmamahal ng Diyos dito sa mundo hanggang marating nyo ang buhay walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay mag-asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay mag-asawa naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos, ang pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang pag-alabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Maximilian Kolbe sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Maximilian Kolbe ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mo kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad na naganap ng iyong anak, ang dugo ng martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inubot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, tong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Kaisa ni San Maximilian Kolbe na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, aliyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gabayan mo ako, O Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ako, Panginoon, sa kalamitan. Buhay kasama mo. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan. Alam ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ako, O Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ako, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Maximilian Kolbe sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Kapatid, tandaan niyo po ang 3 aral mula sa ating Panginoong Heso Kristo para tumibay ang inyo pong pagsasama. Unang-una, ang mga mag-asawa ay hindi nagkakahiwalay dahil sa third party, dahil sa mga problema. Ang unang problema ay katigasan ng puso. The hardness of hearts. Paano lalambot ang puso? Sa pamagitan ng panalangin. Pero pangalawa, tandaan mo, hindi mo lang pinili ang iyong asawa. Siya'y pinili din ng Diyos para sa iyo. Ang iyong asawa ay pinagkatiwala sa iyo. Ang inyong pag-aasawa ay hindi lang kontrata, hindi lang kasunduan. Yan po ay pagtitipan. It is a covenant. Banal yan. Sagrado yan. Pero pangatlo, para maging matibay ang iyong samahan, wag lang kayong magmahalan, kayong dalawa. Ang dalawa ay nagiging isa sa pamagitan ng Diyos. Ang mga pinakamatibay na pagmamahalan ay love triangle. Sino po ang involved sa love triangle? Ang mag-asawa at ang Diyos. Imposible na kayo ay maging isa. Dahil magkaiba kayo ng gusto, magkaiba kayo ng pag-iisip, magkaiba kayo ng diskarte, pero nagiging isa kayo kung merong sentro, kung palaging namamagitan ang Diyos. Kaya huwag niyong kalimutan ang Diyos sa inyong buhay. Kapag ang mga mag-asawa palagi na lang concern, pera, palagi na lang concern, kanilang tagumpay, doon nila nakakalimutan ng Diyos. At pag wala ang Diyos sa inyong buhay, hindi magiging mabunga ang buhay niyong mag-asawa. Harinawa, mga kapatid, bago kayo magkahiwalay, bigyan niyo ng panahon, ayusin ang inyong pagsasama. Magdasal kayo, isama niyo ang Diyos, at hilingin niyo na lumambot ang iyong puso. Alisin niyo ng pride para magmahal kayo mas tunay, magmahal kayo ng buong katapatan, magmahal kayo na may tuwa at galak. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.